ICC at ang Biblia. Hustisya ng tao o hatol ng Diyos? Isang tahimik na tanong, mga kapatid, mga kaibigan, mga nagmamahal sa katotohanan. May isang tanong na hindi basta-basta nawawala sa isipan ng tao. Kapag may napaparusahan, masaya ba tayo? Kapag may inaakusahan, may natatakot. Kapag may hinahatulan, may nagagalit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na tanong. Sino ba talaga ang may karapatang humatol? Ngayon, pag-usapan natin ang International Criminal Court o ICC. At ang mas malaking tanong, may kaugnayan ba ito sa Biblia? Ito ba ay instrumento ng katarungan? O bahagi ba ito ng mas malawak na plano ng Diyos sa kasaysayan? Huminga muna tayo dahil ang usaping ito ay hindi lamang politikal. Ito ay espiritual. Ito ay moral. Ito ay personal. Unang bahagi. Ang ICC, isang hukuman ng mundo. Ang ICC ay itinatag sa ilalim ng Rome Statute of the International Criminal Court. Ito ay matatagpuan sa The Hague, Netherlands. Layunin nitong litisin ang mga pinakamabibigat na krimen laban sa sangkatauhan. Genocide, crimes against humanity, war crimes, crime of aggression. Kapag ang isang bansa ay hindi gumagalaw, kapag ang hustisya sa loob ng bansa ay tila bulag, doon maaaring pumasok ang ICC. Ngunit tandaan ninyo, hindi ito perpekto, hindi ito banal, hindi ito Diyos. Ito ay gawa ng tao. At anumang gawa ng tao, may limitasyon. Ikalawang bahagi. Ang diwa ng hustisya sa Biblia. Sa Mikas 6:8, gawin mo ang katarungan, ibigin mo ang kagandahang loob, at lumakad kang may kapakumbabaan kasama ng iyong Diyos. Napakalinaw, hindi lamang emosyon ang hustisya. Ito ay obligasyon. Sa Roma 13:4, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos upang maghiganti laban sa gumagawa ng masama. Ibig sabihin, may papel ang gobyerno, may papel ang batas. Ang problema, kapag ang batas ay ginagamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa kapangyarihan. Kaya, ang tanong, ang ICC ba ay tunay na instrumento ng katarungan? O maaari rin ba itong magamit sa interes ng makapangyarihan? Ito ang masalimuot na bahagi. Ikatlong bahagi, may mas mataas na hukuman. Mga kapatid, kung ang ICC ay nasa The Hague, may isang hukuman na hindi matatagpuan sa mapa. Hindi sa Netherlands, hindi sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Ito ay nasa langit. Sa Pahayag 20:12, at hinatulan ang bawat isa ayon
sa kanilang mga gawa. Walang immunity doon, walang diplomatic passport doon, walang technicality doon. Sa hukuman ng Diyos, ang puso ang ebidensya, ang konsensya ang saksi. Maaaring makalusot ka sa ICC, pero hindi ka makakalusot sa Diyos. Ika-4 na bahagi, propesiya at takot. May ilan na inuugnay ang mga pandaigdigang institusyon sa aklat ng Book of Revelation. Sinasabi nila, papunta na tayo sa isang world system. Ngunit, maging maingat tayo. Ang propesiya ay hindi dapat gamitin para maghasik ng takot. Ang propesiya ay binigay para magbigay babala at pag-asa. Ang tunay na mensahe ng Revelation ay hindi takot. Ito ay mananatiling hari ang Diyos. Mananatiling makapangyarihan ang katotohanan. Ika-5 bahagi. Ang pinakamalalim na tanong, hindi ICC ang pinaka-issue. Ang pinaka-issue ay ito. Handa ka ba sa paghuhukom ng Diyos? Madali tayong magsabi, dapat siyang makulong, dapat siyang parusahan. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kung ikaw ang haharap sa Diyos ngayon, ano ang masasabi mo? Ang hustisya ay hindi lamang para sa iba. Ito ay para sa ating lahat. Ika-6 na bahagi, filosofiya ng hatol. Bilang isang nag-aral ng filosofiya, alam natin na ang batas ay dapat nakaugat sa moralidad. Kung walang moral na pamantayan, ang hustisya ay magiging opinyon lamang ng may kapangyarihan. Kung walang Diyos, ang tama at mali ay magbabago, depende sa nanalo. Ngunit kung may Diyos, may absolute, may pamantayan. At dyan pumapasok ang mas malaking usapin. Ang ICC ay maaaring magkamali, ngunit ang Diyos ay hindi. Ika-7 bahagi, ang tao at ang kanyang anino. Bawat isa sa atin ay may lihim, may kasalanan, may pagkukulang. Ang ICC ay humahatol sa malalaking krimen. Ngunit ang Diyos, hinahabol niya ang puso. Hindi lamang ang dugo sa kamay, kundi ang galit sa loob. Hindi lamang ang krimen, kundi ang intensyon. Ika-8 bahagi, ang tunay na solusyon. Hindi sapat ang hukuman, hindi sapat ang kulungan. Ang tunay na solusyon sa kasamaan ay pagbabago ng puso. At ang pagbabagong iyon ay hindi kayang ibigay ng ICC. Iyan ay ibinibigay lamang ng Diyos. Isang paalala. Mga kapatid, maaaring pag-usapan natin ang ICC, maaaring pagdebatihan natin ang politika. Ngunit darating ang araw, tatahimik ang mundo at isa-isa tayong haharap
sa trono ng Diyos. At doon, hindi na mahalaga kung ano ang opinion mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa mo. Ang hustisya ng tao ay kailangan. Ngunit ito ay limitado. Ang hustisya ng Diyos ay ganap kung tayo ay naghahangad ng tunay na katarungan. Simulan natin sa ating sarili. Awit 7:11. Ang Panginoon ay hukom na matuwid at isang Diyos na napopoot sa kasamaan araw-araw. Ang takot sa ICC ay pansamantala. Ang takot sa Diyos ay walang hanggan. At iyon ang simula ng karunungan.